Okay, isa itong ST5. So, inintrada to nung may-ari. Kaso, na-reject ng mismong Meralco. So, binisita ng inspektor, tapos na-reject nila. So, papakita ko sa inyo kung bakit na-reject ito entrada na ginawa nila. ST5. So, bali susupply nito, malaking commercial building. So, ayan, unang-una, yung grounding niya. So kung makikita nyo, yung grounding niya putol. Wala siyang continuity papunta ron sa kanyang equipment. Bali isa pa, yung grounding kailangan laging kulay puti. Walang pinapayagan ng service utility natin sa kuryente kundi yung puti lamang para sa grounding. Tapos yung grounding terminal dito sa meter base, naka-jumper bali yan dito sa terminal ng grounding din para naman dun sa koneksyon ng metro. Ito nakita din ng inspector to. Mali din to, dapat hindi binubutas yung yung gilid ng meter base para sa ST5 para pagdaanan ng load side. So mali din 'yon. Isama na natin tong naka-expose na na cable. Mali rin to, ayaw din nila ng mga gantong mga naka-expose. Tapos itong PVC bushing connector, bali hindi na advisable to ngayon. So ang sinabi ng Meralco na gamitin ng mga inspector, mas maganda gumamit ng liquid tight. Para dyan, kung halimbawa dyan kayo magbubutas sa ibabaw ng Lima 3R, siya dapat ilagay. Okay, dito naman tayo sa tubo niya. So napansin naman namin dito, ang clamp niya ay tatatlo. So kailangan mas maganda gawin nating 4 hanggang 5 para masigurado natin na makita nila na matibay talaga yung pagkakagawa natin. Tsaka ang clamp na gagamitin, wag yung single hole. Kailangan doble para dalawa rin yung mailagay natin na tornilyo. Screw na nakatoks. Lagpas din yung tubo niya. Kita nyo yung transcap lampas na rin sa poste. So kung maaari dapat hindi na natin lalampas doon sa poste yung transcap. Kailangan mas mababa ka lang kahit isang pie. Dapat meron din siya dito na grounding conductor papunta rin sa grounding rod. So isa pa yun, yung grounding rod wala rin sila. So lalagyan na lang natin ito mamaya. Okay, last na siguro to itong load side nya. So bali itong load side nya flexible hose lang yung ginamit. So hindi siya naka PVC, dapat naka PVC to tapos naka entrance cap. So aayusin natin ito mamaya. Okay, nabaklas na natin yung tubo, ganyan din yung meter base. Ang gagawin natin, tatanggalin natin yung wire nya at saka yung puputulan yung tubo para maging akma siya ron sa poste. Itong Lima 3R, babaklasin din yan. So ililipat na natin yan ng posisyon. Mamaya makikita nyo kung paano ang gagawin namin dyan. Ito na nga, naikabit na namin yung binaklas namin kanina na meter base kasama yung tubo. So bali hindi na namin pinaghiwalayan. Pinutulan na lang namin yung tubo. So susunod namin kakabit yun namang Lima 3R. Dito na yan. Dito na namin lalagay sa sa ilalim mismo nung itong meter base. Hindi na namin siya pa ihihiwalayin. So gagamitan namin yan ng liquid tight. Tapos isang niple na didos. Yan, kung napapansin nyo yung breaker na ito, meron na siyang grounding. Napunta rin sa grounding rod. Tapos naka-elbow na din yung PVC na dadaanan ng load side para maging maganda naman siyang tingnan, maayos. Gayon din, meron din yung entrance cap sa dulo. Ito na yung wiring nung meter base. So kita niyo yung aming grounding, naka-banding na siya, okay na. Kulay puti na yung ginamit namin. Tapos yung kanyang niple dito sa pagitan ng meter base at saka ng Lima 3R. So hindi na PVC ginamit namin, ginamitan namin siya ng na liquid tight
connector. Tapos bumili na lang kami ng niple. Tapos nilagyan na din namin ng bulkasil para siguradong hindi talaga mapasok ng tubig yung aming lima trigger. Okay, halos lahat doon sa mga mali na nakita nung inspector na kaya hindi ito nakabitan ng metro. So halos lahat na bago na namin. So sa ganito talagang pag entrada ng mga service entrance, mas maganda para less hassle. Mas maganda talaga yung ilalapit na natin yung pagpapaentrada doon sa mismong accredited ng Meralco. Yung mga Meralco contractor. Sila talaga yung pinakamagandang magkapit ng mga service entrance kasi lahat sila na mag-aasikaso. So hindi na kayo masyadong maabala. Okay na po, tapos na kami mag-repair. So kung napapansin nyo, yung ginawa naming repair na entrada nandun pa rin sa loob ng bakod. So bawal sa Meralco yan, ayaw na ayaw nila yan. So ito namang entrada namin for temporary. Tapos yung aming service na meter base ay nasa ibabaw ng bakod. May chance pa rin itong ma-reject kasi yun na nga, ayaw nga ng Meralco na nasa loob ng bakod ang 1 metro. So susubukan namin kung talagang ma-reject to o hindi. Pero sana hindi kasi for temporary lang naman to. Kung napapansin nyo, may isa pang entrada sa kabila ng poste. So ito lang yung pinakang available. So sana makabitan. Kung hindi naman, talagang babakasin namin itong bakod. Yun ang aming option. Okay, salamat po.